Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 23 hanggang June 29. So Capricorn, doon na kagawian. Kunin mo lang yung mga ka-resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorn yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, we have a isang tanong, isang sagot portion later. So hawakan mo lang sa isip mo yung question at sasagutin natin yan sa ending ng ating reading for today. Okay? So sa dulo yan. So stay tuned. So Capricorn, thank you again for not skipping the ads ha. Saka po sa mga nagdo-donate. Thank you po for your generosity and kindness and support nyo po dito sa ating channel every time na meron po tayong reading for Capricorn. So thank you for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayon June 23 to 29, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Pentacles, new opportunity. In the area of what you want, you have the Queen of Cups, beautiful. In the area of what you need, you have the Nine of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, meron kang Two of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Wands. In the area of your fortune, meron kang Page of Swords. Wow, talagang pages here telling you to learn something new. Meron ka daw bagong gagawin, so congratulations. In the area of your divine advice, meron kang Justice card. At ang outcome mo this week, Capricorn, ano kaya ito? Pag-usapan natin later kung ano ang tutumbukin ng outcome mo for the week. So sabay-sabay natin bubuksan yan at sabay-sabay tayo masusurpresa kung ano man yan. Okay? So Capricorn, bago natin isa-isang basahin ng detalyado ang bawat card mo, ano mo ng lingering energy mo in your background for the week? You have the Knight of Pentacles. Okay. So, this week, Capricorn, meron kang gagawin na isang bagay na nangangailangan daw ng metikulosong pagpaplano. Okay? I'm hearing you having a new job, a new endeavor, a new task, a new assignment, or a new opportunity na kailangan mo daw aralin. Kailangan mo pagplanuhan. Hindi pwedeng tatanggapin mo lang tapos gagawin mo agad. Depending sa kung ano nakasanayan, kung anong traditional na ginagawa para dyan, parang ginawa mo lang based on other people's hulma. Parang hinulma mo lang sa ibang gagawin. Pero sabi ni Spirit Guides, parang ibase mo daw yung action mo o yung plano mo sa kaukulang dapat gawin this time. This era or this moment. Ganyan. So, ngayon parang you also have to take into consideration yung panahon ngayon. Yung bang pinaplano mo, yung gagawin mo, yung endeavor na yan, ano ba yung tamang gawin this time? Kasi baka mamaya yung sistemang i-apply mo ay sistema pala before. Tapos na-realize mo, hindi na pala tugma yun. Sayang yung effort mo. Sayang yung ginawa mo. So ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, pagplanuhan mo daw muna, don't rush things. Huwag ka daw agad umoo. That's what I'm hearing. Huwag ka daw agad magpresenta ng gagawin o magsabi ng, ito po ang ilalatag ko. O huwag ka daw agad mag-expect. Okay? So make sure this time, aralin mo daw muna. Pagmuni-munihan mo daw muna. And then, create a concrete. Pag sinabing concrete plan, ito talaga yung planong kayang gawin. Planong doable. Planong attainable. Plano na ikaw mismo kayang-kaya mong simulan kahit anong oras. Okay? Ito yung mga plano na alam mong practical at tangible for you. Talaga namang based on your reality and based on your approach sa gagawin mo this time. With this pentacle, talagang bagong bagay itong yayakapin mo. I'm hearing this like a new position. May bagong pagkakaabalahan. I'm hearing someone na umalis na from being an employee. Ngayon, nagtatry ka ng gumawa ng sarili mong negosyo. Ganyan. O kaya lilipat ka na sa ibang kumpanya, lilipat ka sa ibang department o ibang task na this time. So parang sabi ni Spirit Guides, bago yan eh. Bagong territory, bagong endeavor, bagong mga tools, bagong experience ito. So nangangailangan talaga ng pagkaplano from you. Pagkaplano para anong gagawin mo because I'm hearing parang you cannot make a mistake this time. I don't know why. Maybe because baka pinagdaanan mo to before and you're thinking hindi ako ganun kayaman para magsayang ng pagkakataon. Hindi ako ganun ka-privilege para magsayang ng oras o magsayang ng opportunity na ibinigay sa akin. Kailangan ma-sureball ko to. Kailangan ma-target ko to ng buong-buo. Maging successful ito because I cannot disappoint people o kaya I cannot waste the opportunity, baka mapunta sa iba. That's what I'm hearing. Meron sa inyo na parang may added pressure, kaya
Parang ikaw mismo nagkaplano ka. Ikaw mismo yung nagbubusisi. Na parang, okay, dapat bawat step ay tama, tansyado, okay lang, hindi sobra, hindi kulang, para makuha ko yung desired result ko, ganyan. Meron sa inyo ganun. Parang may consciousness. Parang conscious kayo sa hindi dapat sayangin yung pagkakataon kasi pare-pareho tayong hindi mayaman. Kasi yung mga mayayaman, di ba, parang gagawin lang nila yung gusto nila, gagawin nila yung makakaya nila. Pag nag-fail, meron ulit isa pang chance, ganyan. Because may fallback sila. Parang karamihan sa inyo, you don't have a fallback, kaya kailangan sigurado to. Kailangan pulido to. Kailangan maayos. Kaya nangangailangan talaga in your part ng mabusising pagpaplano, mabusising action, and right amount of action para to make sure na matumbok mo ito, because I'm hearing talaga not everyone has a second chance or not everyone will be given another chance if mag-fail, di ba? Or if half-baked or kaya if hindi ma-meet yung standard, ganyan. So ngayon parang ikaw mismo you want to make sure na okay to, no? So pag-usapan natin ng yung spread this time, Capricorn, ilan ang yung major arcana? You only have one major arcana, which is the Justice card. Justice card is all about you doing the right thing. Okay? This is action and consequences type of a card. Parang ito yung action mo, ano kaya magiging result nito? Ano kayang domino effect? Ano kayang consequences? Ano kayang patutunguhan? So ngayon parang like I've said, meron kang kalkuladong hakbang o nag-iingat ka eh. Very, very careful ka this time, Capricorn, because ayaw mo magkamali. Ayaw mong mauwi sa wala or ayaw mong maging komplikado ang mga bagay-bagay. Kaya inaaral mo. Nagiging meticuloso ka din sa bawat hakbang. At naiunawaan ko na parang you don't want to rush things. Because maybe, nag-overthink ka na din na baka ganito mangyari, baka ganito ang abutin, baka masayang, ganyan, baka magkamali. So, there are a lot of added pressure na nag-uugat din sa negatibong pag-iisip o sa negatibong overthinking. Okay? So, with a Justice card, here talaga nakikita ko na you're trying to balance things out. Tinatry mo na, okay, dahan-dahan lang gagawin ko, pero dahan-dahan, a-actionan ko, pero nagkaplano ko. So, you're balancing things out, na parang may kaukulang plano, may kaukulang action, no? Ngayon parang inaayos mo. You're trying to put your best foot forward. Kailangan best decision, best action, best atake, ganyan. So ngayon talaga nag-iingat ka. And you just want to have the truth. You just want to be enlightened sa lahat ng bagay na parang okay na ba? Ito pang plano ko, sapat ba to? You want to know everything to make sure na tama din yung i-apply mo. Ano, ngayon parang I'm seeing someone, a certain Capricorn, na you're in the dark. Na parang, kaya ka nag-iingat because hindi mo totally nakikita yung buong katotohanan sa industriya na yan, o sa trabaho na yan, o sa ginagawa mo na yan. Kaya, sobrang ingat mo. Sobra yung yung parang sobra kang nagpre-prepare o sobrang iniisip mo muna gagawin because you completely don't know what will happen, no? Parang ganyan. So ngayon, you just want to know the truth and you're just doing what you can, doing the right thing one day at a time because ayaw mong mabigla or ayaw mong ma-complicate yung isang bagay o ayaw mong mapunta sa mali yung isang endeavor na ginagawa mo. Because I'm hearing na parang ang ganda na nung start. Gusto lang hearing, ang ganda na nung simula at ayaw mong masira yung magandang reputasyon o yung maganda mong performance. Kaya ngayon iniisip mo yung tamang hakbang everyday in the pursuit of this endeavor. Ano? So, pag-usapan natin ng yung buong spread, in detail mode kada card. At the center, you have the Page of Pentacles. This is in your core. This is in your heart of your energy for the whole week. You have the Page of Pentacles telling you na parang ikaw mismo, bukal sa loob mo na aralin to. Parang ito yung pinag-focusan mo this time. This is on the top of your priority ngayon. Handa kang tumanggi muna sa mga gimmick, tumanggi muna sa mga paanyaya ng mga friends, ng family. Pag nasa bahay ka, inaasikaso mo pa rin to. Para nakita ko sa'yo na fully dedicated ka just to achieve the good outcome of this. Yung mga plano mo na inaksyonan mo, ito ka, ina-apply mo this time. And this week, you'll be very busy, Capricorn, because talaga nakita ko na nilalaan mo lahat ng oras mo. Tingnan mo ikaw dito. Inaaral mo yung buong pentacle. Binubusisi mo kada sides. Tinitignan mo, ano bang magagawa ko para mapakinabangan to, para mapalago ito, para hindi to mawala sa akin, para ma-make sure ko na hindi ko tinatake for granted tong blessing, para ma-make sure mo na ikaw yung best candidate o ikaw yung pinaka-deserving of the position at ikaw lang ang makakagawa successfully ng task na to o ng endeavor na to. Nakita ko sa iyo yung dedication. Nakita ko sa iyo yung sincereness at saka
seryoso ka on achieving this. And parang you have no time for distraction. Wala kang time to have fun. That's what I'm hearing. Parang ngayon yung buong lahat mo binibigay mo dito because nakikita mo yung halaga nito in the near future. You want to have a bountiful, good life. Kaya ngayon parang handa kang madumihan ng kamay, handa kang maputikan, handa kang magpagod, magpawis para lang makuha mo yung good outcome. Because you're building your reputation. That's what I'm hearing. Parang pinapataas mo yung reputasyon mo sa trabaho na ito. Pinapakita mo na magaling ka. Parang you're trying to prove your worth and to prove yourself sa job na to o sa endeavor na to. Nakakayanin mo siya. And I'm feeling and I'm seeing the enjoyment in your part. Na parang, yes, mahirap. Yes, nakakapagod. Yes, nakakalula. Yes, may pressure. Pero gusto mo to eh. Parang ramdam ko yung willingness in your heart and in your soul na gusto mo talaga tong mag-succeed because ito yung gusto mo talaga. No? With the Page of Pentacles, you have the Page of Cups. Yes, Page of Cups all about you trying to figure out ano pa yung mga possible ways. Parang ngayon nilalawakan mo yung isip mo na, okay, I need to be creative, I need to be imaginative enough para mahanap ko yung mga right solution, right ideas, right option para mapangalagaan ko to. Ngayon nagiging mabusisi ka, nagiging maparaan ka. Hinahanapan mo na iba't ibang solusyon, iba't ibang option para kung sakali, ano kaya pwede kong gawin dito? So, ikaw nagiging creative ka masyado. Ngayon mas nakikilala mo yung sarili mo, mas napapamalas mo yung skills mo na hindi mo akalaing meron ka pala before. Page of Cups is also a card of surprise, no? Parang nasurpresa ka this week. Na parang, okay, ang galing ko pala. Parang hindi naman sa inaangat mo yung bangko mo, pero magugulat ka sa galing mo this time. Na parang kaya mo palang maghanap na ibang paraan, o ibang option, o ibang idea, ibang ways on how to make this your best blessing na mapakinabangan mo siya for a very long time. Ngayon, napaka-paparaan mo, napaka-imaginative mo, and you're doing a lot of things na bago sa'yo para lang mapayabong mo ito. So, very, very good for you, Capricorn. In the area of what you want, you have the Queen of Cups here. Queen of Cups, yes, this you fulfilling what makes you happy. This is all about your heart. Puso mo to, Queen of Cups. Ngayon, kaya sobrang ingat mo because ayaw mo magkamali. Takot ka na meron ka na pinagdaanan in the past. An endeavor in the past na sobrang na-reject ka o sobrang disappoint ka o sobrang nadurog ka because you knew na mali yung naging action mo o you knew na mali yung naging paraan o parang nagkulang pala ng plano o may nagkamali sa area na yon kaya nauwi sa wala yung dati, yung past mo. Okay? Ngayon, you're very, very guarded. You're very, very guarded with what you're trying to do. Ayaw mo maulit yung past. Kaya ngayon, ingat na ingat ka. You don't want to fail. You don't want to be rejected anymore. You don't want na mauwi sa wala lahat ng ito. Kaya ngayon, you're trying to prove yourself. You're putting your whole heart on this endeavor. Talagang lahat nilalaan mo because you know na parang this will change everything or this is something valuable for you and your family. Kaya ngayon, yung buong puso mo nakalaan dito pero iniingatan mo siya na parang baby, iniingatan mo yung endeavor na parang this now or never, I cannot fail this. Parang ganyan. Kaya ngayon yung puso mo nakatuon ka doon. Parang you're putting everything that you can para dito. So, parang yes, your heart and mind is focused on this. The Queen of Cups being clarified by the King of Cups o King and Queen. Yes, your emotions, punong-puno ka ng emotion this time. Emotion na iniingatan mo yung ginagawa mo na hindi ka magkamali. You're guarding up your heart to not fail and to not break. Pero ngayon with the King of Cups, kinakalma mo pa rin sarili mo. Every day I'm hearing, sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko to lagpasan kahit ang gulo-gulo ng paligid, kahit ang daming dapat asikasuhin, kahit ang daming stress, ang daming worry, ang daming overthinking, pero consciously, you're trying to tell yourself, kaya ko to. Hinahype mo yung sarili mo, you're trying to meditate, you're trying to tell yourself na, kaya ko tong lagpasan, hindi ako dapat magpatalo sa nararamdaman ko, hindi ako dapat magpatalo sa stress. Both of the energy, male and female cups are here, your emotions. You're trying to be emotionally matured. Nagiging malalim na din yung pang-unawa mo sa mga bagay-bagay, Capricorn, na parang, okay, this time I will not rush things. This time, hindi ako magmamadali. This time, kailangan ko to seryosohin. This time, dapat kalmado ako. Dapat buo sa isip at puso ko. Dapat my mental health is at its normal state.
so that for me to be able to find the right solution and right hakbang para panghawakan ko to. Nakita mo kung gaano ka-valuable tong ginagawa mo. Tingnan mo to, parang hawak-hawak mo dito yung trophy, and that is your prized possession. Itong bagay na to, tinuturing mo tong prized possession mo. Kaya ngayon, ginagawa mo lahat. Nakatuon ka doon, iniingatan mo siya, nagiging gentle ka sa approach mo dyan because you don't want this to fail. Ano? With the King of Cups ngayon, puso mo ang iniingatan mo. Parang, kalma lang, hinga lang, kaya ko to, gagawin ko to, relax. At tumutugma siya dito in the area of what you need. You need to let go of that overthinking, of that stress, of that worrying, that fear. Meron ka ng fear na nabubuo sa'yo eh. Meron lumalabas sa'yo na parang, oh my God, hindi ko alam gagawin ko. Sukong-suko ka na o pagod ka na. Even at your sleep, ito pa rin ang iniisip mo. When you're taking a bath, ito pa rin lumalabas sa isip mo. Pag kumakain ka, hindi ka makakain ng maayos because you're trying to think the plan or to think kung paano mo makakamit ang success dito sa ginagawa mong ito. And it's actually eating up your everyday routine. Ano? So masyado mo na siyang iniisip, Capricorn. You have to make a solid plan. Isulat mo yan. Lahat ng worries mo, alam mo, isulat mo sa papel. Lahat ng worries, lahat ng takot mo, lahat ng kaba, lahat ng negatibo, sulat mo dyan. Then, i-crumple mo, durugin mo, itapon mo. And this will somehow, symbolically, will give you yung paggaan ng kalooban. This helps. This actually helps. This time around, sabi ni Spirit Guides, remove the overthinking. It will not help you. Okay? Overthinking will not help you. Make sure na ngayon dapat nakabase sa realidad yung mga dapat mo lang pagkaalalahanan. Okay? Yung ibang bagay na hindi pa naman magaganap, yung baka ganito mangyari, paano kung ganito, paano kung ganyan, baka ganito ang sabihin, yung mga baka, tanggalin mo sa isip yan because wala kang pangahawakan na mangyayari yon. It's all in your head, okay? Make sure this time, kalmahan mo talaga ang isip mo and remove every overthinking para maging malinaw sa'yo yung plano mo, okay? The 9 of Swords being clarified by the 6 of Wands. Yes, magkatagumpay ka once. Once you remove all of your worries, once you remove all of your fears, you will stand out. You have the ability, you have the skills, you have the star power para mag-stand out ka, para maging ikaw yung pinakamagaling, pinakamatagumpay, ma-achieve mo yung success sa ginagawa mo. Alam mo ang humaharang? Yung mga takot. Humaharang yung mga self-limiting thoughts. Humaharang yung mga negatibo mong iniisip. Kaya parang pinipigilan mo yung potential mo. Imbis na 100% ang maging potential mo sa ginagawa mo, nagiging 40 lang. Because ang daming fear, ang daming worries, ang daming pinapangunahan mo agad. So enough of overthinking. Just do what you can. Enjoy the process. Kung ito lang kaya mo, ito lang kaya mo. Pero wag mo masyadong isipin yung mga bagay na negatibo. Just enjoy the process at magugulat ka na lang nasa iyo na yung tagumpay. Okay, Capricorn? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Cups. Dalawang beses lumabas pala ang King of Cups dito. So talagang dalawang pagkakataon na talagang tinatawag ka ng Spirit Guides mo to just use your head. Okay, Capricorn, use your head. Isip ang pairalin mo more than your emotion. Napakagulo na ng paligid mo. Probably medyo may drama na, may conflict, maraming rush things, maraming deadlines, maraming dapat buuin, may added pressure na from some people, questioning you everyday. Parang Capricorn, kamusta ka na? Ano yung ginagawa mo? Tagumpay ka na ba? Ba't nandiyan ka lang? Alam mo yung daming added pressure from other people that are not valuable in your life. And you don't need those pressure in you, for you. Pero nandyan we can't help to have those pressure kasi hindi naman natin mapangahawakan yung sinasabi ng ibang tao. It just happens. That's reality of our lives. Pero nasa iyo kung paano pangahawakan yung mga pressure na yon. Are you gonna give in with those pressure? Magpapalubog ka ba sa kumunoy with those pressure? Especially in your heart, in your emotions. Malaki ang epekto ng emotion mo this time, Capricorn, this week. Sa mga bagay na ginagawa mo, sa mga bagay na pinaprioritize mo, sa mga bagay na gusto mong mapanalunan this time. At yung emosyon mo, hahalo yan. Kaya 2 beses lumabas sa'yo si King of Cups. Ibig sabihin, pinapaalahanan ka ng Spirit Guides to use your head more than your emotion. Huwag mo hayaan na yung emosyon mo ang nagdidikta ng action mo or your thinking or your what you're gonna say. Okay? Use your head this time. King of Cups being clarified by the King of Wands. Yes. Para tilihin mo daw yung plano mo. Tingnan mo, hawak-hawak ng King of Wands yung apoy. Yung apoy sa kamay niya. Ibig sabihin, yun yung drive. Yun yung motivation. Yun yung talagang dedikasyon na gagawin ko yung pangarap ko. Gagawin ko yung goal ko. Gagawin ko yung gusto ko because naniniwala ako na ito yung para sa akin.
Okay? Wag daw mawala yung vision na yun. Wag daw mawala yung fire na yun porque ang gulo-gulo ng emosyon mo o porque ang gulo-gulo ng paligid. Kapag ginamit mo ang isip mo, mas magiging malinaw sa'yo yung mga path, yung daan na gusto mong tahakin. At mas magiging malinaw sa'yo yung plano, yung action. So, wag gamitin ng emosyon. Huwag mo hayaang emosyon na magdikta. Huminga ka ng 5 beses. Kada time na nagiging emotional ka o nagiging matarantahin ka o nagagalit ka o natataranta ka o naiinis ka o na-frustrate ka, ikalama mo ang damdamin mo para makapag-isip ka ng tama at ma-focusan mo pa rin yung dedication at motivation para hindi ka panghinaan ng loob na ay wag ko na nga lang gawin. Sobrang gulo, naiinis ako dyan, wag ko na nga lang gawin, tama na yun, okay na yan. So ganun, hihinto ka because emosyon ang umiral imbis na isip, no? Kapag isip ang umandar, malalaman mo kung gaano kahalaga yung pinaglalaban mo. Hindi ka papaapekto sa sinasabi ng iba, wapakeles ka dapat sa sinasabi ng iba. Be the king of your goal. Be the king of your motivation, of the vision that you want to create. At walang kahit sino man ang makakapigil sa'yo, okay? In the area of your near future, ito ka naman 2 of Pentacles balance. Okay? Nakuha mo yung bagay na hinahangad mo. Itong inaaral mo, na parang ngayon sobrang pressure, no? Sobrang hirap na pinag-aaralan mo. Nakita ko in the near future, magiging balance na. Mapangahawakan mo na yung bagay na yan ng maayos. Parang gamay na gamay mo na siya, hindi ka na hirap, hindi ka na nag-struggle, hindi ka na takot, hindi ka na may inhibition, hindi ka na urong-sulong, hindi ka na may duda. Ngayon nakita ko na kaya mo na siya panghawakan with other things in your life. Kung trabaho man yan o negosyo, kayang-kaya mo siyang ipagsabay sa buhay pamilya mo o sa love life mo o sa sarili mo. Ngayon, you're now parang embracing the dance of your life. Nakakasayaw ka na sa iba't ibang dapat mong pag-focusan. At ngayon, kaya mo na silang panghawakan ng sabay-sabay o ng maayos na lahat nakakapag-focus ka in every endeavor, in every aspect without the struggle. Kasi parang may sistema ka na, Capricorn, alam mo na kung paano siya asikasuhin na hindi ka nadidrain o nabibigay mo yung karampatang focus at karampatang attention in every aspect without you being so confused. Kasi alam mo na yung sayaw. Alam mo na yung sayaw ng kung paano siya panghawakan, which is I'm very, very happy for you. The 2 of Pentacles being clarified by the King of Swords. Yes, your smart ability. Ngayon, in the near future, ang magbibigay sa iyo ng discernment na, okay, ngayon sobrang talino mo na, nakapag-strategize ka na. Because King of Swords is a very strategic and tactical element or energy. Ngayon, talagang nagiging tactical ka na para, okay, this week itong aasikasuhin ko, mamayang hapon ito naman, bukas iahatid ko sa school si ganito, kaya next week may date naman kami, tapos bukas ito aasikasuhin ko. Nagiging sobrang masystematize ka na. Okay? May disiplina ka na and parang gamay na gamay mo na ang bagay because nagkaroon ka talaga ng sistema and strategy kung paano mo panghahawakan yung mga bagay na importante sa'yo. So I'm seeing balance will be restored in your life in the near future. Hindi ka na ganun kapagod sa trabaho, pag uwi mo may pagod na naman. So ngayon parang lahat kaya mo nang bigyan ng focus ng maayos, okay? And you're very, very smart in doing so. Congratulations. In the area of your challenge this week, you have the 2 of Wands. 2 of Wands telling you kailangan ng konkretong plano. You have to be decisive. Hindi pwedeng playing safe ka daw. That's what I'm hearing. So, parang may plano kang gawin, may gusto kang simulan, may gusto kang gawin, nasa plano pa lang, pero parang ang sabi ni Spirit Guides, a-actionan mo ba? So that is the next question in the area of your challenge. Actionan mo ba based on your plan? Baka manatili lang sa plano yung mga pangarap mo o yung balak mong gawin. Yung plan A, kaya mong gawin pero parang, kaya ko na ba? Because ang challenge sa'yo ay, are you ready to get out of your comfort zone? Are you ready to risk something? Are you brave enough to choose this path? Because nakapamili ka na nakapagplano ka na with a representation of the globe Na-visualize mo na yung gusto mong gawin And then namili ka na with the holding of this wand. Namili ka na, itong gagawin ko, itong plano ko, there is a course of action, pero handa ka bang humakbang? Kailan mo ba ito sisimulan? Okay? Parang yun ang tanong baka you're just waiting of, siguro pag handa na ako, siguro pag right timing. Pero malalaman mo lang kung handa ka na kapag humakbang ka na. There's a quote about that na hindi mo malalaman kung handa ka na kung puro ka lang plano. Because sa pagkaplano, lagi mo nakikita yung negative na maaari mangyari. Because you're brainstorming nagkaplano ka Pero kapag humakbang ka na, doon mo ma-feel kung ready na pala ako, kung okay na ang paraan, kung okay na ang environment. Doon mo raw mararamdaman once you step forward. Okay? So, have the initial action na kung mawala ka sa mundong nakasanayan mo. You have to take a risk in order for you to grow. And in growth, nandoon ang success. Okay, Capricorn? You have to choose. The 2 of Wands being clarified by
The Sun card, yes. Ngayon, like I've said, ang katotohanan, takpan ko lang siya, ang katotohanan sa mga bagay na kailangan mo malaman is you have to take a risk. The Sun is not just about happiness. Optimism din ito eh. Takot kang humakbang because natatakot ka na baka negative ang mangyari. With the Sun card here telling you, dapat think positive. Be optimistic. And you have to show the light. Kailangan mo malinawan ang isip mo na, oo nga, kailangan ko humakbang, kailangan kong sugalan to because nothing will come out kung nananatili ako sa comfort zone ko. I have to make a choice, a clear choice, a vivid choice, at yun ang kailangan ko aksyonan. Ang plano dapat binibigyan din ng action, okay? And you have to be enlightened with that, okay? In the area of your fortune this week, you have the Page of Swords. Page of Swords, you will get an information this time. Nasa area siya ng good fortune eh. Ibig sabihin, you will receive a call, you will receive a text, you will receive an information from someone telling you the good news. Okay, good information ito. Pwedeng sabi ng ibang tao sa iyo na, uy Capricorn, approve na. Uy Capricorn, nandiyan na yung text, nandiyan na yung chat, tinatawag ka na ni boss, okay ka na daw. Uy, yung pinipilahan mong ganito, aprobado na. Uy, good news, ganyan, eto na sa'yo na. So, asahan mo daw this week a call, a chat, a text, an email from someone telling you a good information tungkol sa mga bagay na pinagkaplanuhan mo. Okay? So, expect that and actionan mo because Page of Swords is also a card of taking action. Siya, kahit hindi siya handa, kahit parang feeling niya kulang pa yung nalalaman niya, pero sasugod siya, no? You can learn as you go, sabi rito. Like I said kanina, kailangan mo meticulous planning. Kapag dumating na tong good news na to, bunga to ng meticulous planning mo. Kaya ready ka na humakbang, okay? And also, sabi ni Spirit Guides, Page of Swords also a card of parang ikaw yung curious sa tao. Matanong ka. Dapat ready ka magtanong, ready kang alamin yung mga bagay-bagay, huwag kang mahiya magtanong, huwag kang mahiya mag-study pa o huwag kang mahiya na matuto pa. Okay? Because as you learn things, mas lalo kang mag-grow at lalo kang magiging matalas, lalo kang magiging maganda yung performance and also mas magiging pulido ang trabaho mo. Okay? Page of Swords being clarified by the Ten of Swords. Yes. This good information, like I've said, yung tawag, text, chat, or good news sa darating sa'yo, yan ang magpapaahon sa'yo. Sa pain, sa trouble, sa sorrow, sa struggle mo. Ano? Because ngayon, feeling ko sa inyo, yung iba sa inyo pumipila sa trabaho, no? Pumipila mag-apply, ilang beses ka na nagpa-print ng papers, bumibili ng formal wear, namamasahe, pila ka ng pila, pabalik-balik ka. So, parang sobrang hirap na. Sobrang nakakapagod na. Ubos na rin siguro yung pera mo sa pamasahe, sa pag-aayos ng mga papers, ganyan. So, nakita ko dito na this good news, this information ang magabangon sa iyo sa pain. Magabangon sa iyo sa kumunoy na yan. Kaya, yakapin mo tong bagong information, yakapin mo tong good news na to na darating sa iyo because this will alleviate you from the sorrow, from the pain, from the pagkalugmok. So, congratulations. May pagbangon na from your part, hindi ka na babalik dyan sa pagkalugmok na yan. Congratulations. In the area for divine advice, like I've said kanina, nung binasa ko yung major arcana mo, you have the Justice card here. Ngayon, gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung kakayanin mo. And always go with the right approach, okay? Don't make shortcuts. Don't evade the right thing to do. You have to be a very, very parang I'm hearing dapat daw teachable ka. Na parang kayang-kaya kang turuan. Tapos ikaw yung uri ng tao madaling matuto. Madaling sumunod sa utos. Ikaw din yung uri ng tao na parang every action mo, iniisip mo yung consequences. Okay? You don't need to make rush things or you don't need to parang sumugal masyado sa mga ginagawa mo because you don't know what will happen. Okay? Sa ngayon parang you have to know the rules. You have to know the laws sa industriya o sa gagawin mo this time para tugma yung gagawin mo at walang komplikasyon. Okay? The Justice cards being clarified by the Six of Cups. Yes. Marami ka nang pinagdaanan in the past. Marami ka nang natutunan sa past job, past endeavor, past experiences mo. At gamitin mo doon yung mga past experiences na yun as a reminder sa isip mo, guidepost sa isip mo para alam mo yung gagawing tama this time. Okay? Marami ka nang ginawa in the past. Marami ka nang failure in the past. Marami ka nang natutunan, iniyakan mo in the past. Gamitin mo yung mga lesson na yun para this time, tama lagi ang action mo. Okay? Ang yung outcome pag-usapan natin later, ano kaya yan? But first, magbigay tayo ng additional messages from the divine. Ano yung karagdagang payo sa'yo o turo sa'yo ng iyong spirit guides na magbibigay sa'yo ng additional help for the week? You have scales, keep your life in balance. Yes, like I've said, may dalawang scales dito, may balance ka, and then meron ka pang Two of Pentacles telling you talagang dapat balance ang buhay. Work hard, play hard, okay? Another message, you have
big beware of greed. May mga tao daw sa paligid mo na masyadong gahaman. Dapat, feeling ko kilala mo naman yan, so beware of them. Another message, you have eagle, triumph over troubles and obstacles. Meron ka daw tagumpay na makakamit this time. Congratulations. Another message, you have hills, obstacles to overcome. Yes, meron ka daw mga laban na kailangan mapanalunan, mapagtagumpayan. Another message, you have rabbit, too much concern with sexual matters. Ooh, ano kaya mga sexual matters na yan? About your relationship siguro with your opposite sex, or may mga bagay na parang gender-based mga problems, siguro kailangan mo rin daw masyadong isipin yan, okay? It's not about the sex or about the gender. It's all about your abilities, your skills. So, walang basehan ng iyong gender o iyong kasarian sa mga tagumpay mo. Ngayon ang pagkakataon really to really be independent, be disciplined this time, Capricorn, okay? Be disciplinado this time, okay? Another message, you have bow, you are highly thought of. Yes, may mga tao sa buhay mo na parang mataas ang tingin nila sa'yo. Mataas ang reputasyon, maganda ang reputasyon mo with a lot of people in your life, okay? Another message, you have shark, take care or there will be a loss of material wealth. Isipin mo daw ngayon iyong kapirahan, iyong mga material na pag-aari. So make sure na every step ay pinag-iisipan, every action, like I've said here, with Justice card, every action, you also need to think about the consequences, okay? Another message of dark woman, dealing a relationship with a woman with dark complexion or hair, babaeng morena sa buhay mo. Baka may kailangan ka ayusin sa kanya, parang kailangan nyo mag-usap, may concern about her na kailangan mong plansyahin, at kailangan mong pagtuunan ng pansin. Another message, you have bell, announcement. Yes, meron daw announcement this time. Ito ngayon, with the page of swords, talagang may good news na darating sa'yo. A call, a text, a chat na magbibigay sa'yo ng announcement. Kung ano man yan, early ngayon pa lang, congratulations. Another message, you have heart, love, deep affection, and caring. Yes, ngayon, pairali mo daw ang love, deep caring sa puso mo, and compassion in everything that you do. Especially here with the King of Wands, talagang paapuyin mo pa yung apoy na yan para makip mo yung mga passion mo and mga love mo sa buhay mo, okay? A Capricorn, bigyan kita ng additional message as your guidepost. Mga bagay na dapat mo pag-focusan this week na makatulong sa iyo para maging successful ang buong linggong ito para sa iyo, okay? Unang-una, we have judgment. Iwaksi mo daw sa isip mo yung pag-judge sa ibang tao at pag-judge mo rin sa sarili mo. You don't need to add pressure to yourself. Na parang okay lang yan, relax lang, huwag mo siya nung husgahan ng sarili mo, especially in your performance, okay? Another message of indecision, yes, like I've said, may mga dapat ka talagang pagdesisyonan, hindi pwedeng playing safe ka. Okay? Another message of change, yes, change is inevitable. Kailangan talaga magbago ang something in your life this week. So tatlong bagay ang kailangan mong isipin. Judgment, wag mo siya nang husgahan. Wag ka magbigay ng additional pressure sa sarili mo. Indecision, dapat lahi ka magde-decide. Kailangan hindi ka laging playing safe. You have to decide on things, kaya timbangin mo, wag ka mag-rush. Pag nilay-nilayan mo para makapag-decide ka. A good leader is a good person who decides things with may paninindigan, okay? You have change. Change here. Accept change. Embrace change. Don't force things. Don't control things to happen. Just let it happen and you just need to embrace it. Okay, Capricorn? So, ano kayang outcome mo this week? Pag-usapan natin to. But first, ihanda mo ang isang tanong mo, Capricorn, na you have one question at sasagutin natin yan. Huwag mong isasulat sa comment section. Sa isip mo lang yan. And we will use your intuitive downloads para malaman mo yung sagot sa tanong mo this time. Okay? So, your outcome for June 23 to 29 is 5 of Pentacles. Yes, away from struggle. Now, help is coming. Unti-unti ka na nakakabangon. Unti-unti ka na nakakawala sa kumunoy. Unti-unti ka na nakakawala sa kawalan ng pera, kawalan ng resources, kawalan ng tulong, kawalan ng bagay na kinakailangan mo. Ngayon, may pag-angat ka na. With the 5 of Pentacles here, telling me na meron kang meticulous plan, may course of action ka this time na makakatulong sa'yo para makawala ka dito. Yung sobrang struggle, sobrang walang pambili, walang panggastos, walang pambayad sa bills, iniisip mo kada araw saan kamay ng Diyos ko pupulutin ito. Ngayon, unti-unti ka na makakawala dito, okay? Unti-unti na umaangat ang buhay mo. Nakikita ko talaga dito, Capricorn, the answer is you. You have to make a plan. You have to make a concrete plan. Kailangan doable. At kailangan yung plano may kasamang action. Okay? Hindi pwedeng plano lang. Hindi pwedeng pangarap lang. Kailangan may action from you. And that action needs fire. We need passion. Kailangan tapang at lakas ng loob in order for you to get out of this. Okay? Clarify natin 5 of Pentacles rather. It's being clarified by the 10 of Pentacles. Yes. Makakawala ka na talaga dito at makakahanap ka ng pagkakakitaan na lifelong. 10 of Pentacles all about
your lifelong money concerns. Okay? Panghabang buhay ito, pang matagalang pera, pang matagalang kita. Ito ay legacy money, legacy mo na material wealth. Okay? Hanggang ikaw, hanggang anak mo, hanggang kaapu-apuhan mo makikinabang dito. Ngayon, yung plano mo, yung action mo ay talagang mag-alleviate sa'yo from hardship. At yung hardship na yan na iiwanan mo, magtutuloy-tuloy yan patungo sa mga pangmatagalang kita. I'm hearing talagang may pang-retirement ka na, meron ka ng pambili ng ganto, pambili ng permanenteng bahay, pambili ng kotse, pang-aral ng mga anak para makapagpatapos sila ng college, pantayo ng negosyo na mapakinabangan mo hanggang tumanda ka. So ngayon, isipin mo Capricorn, the right action, the right course of action para makawala ka sa hirap at makawala ka sa struggle na yan at para magkaroon ka ng solid financial stability na magagamit mo for a very, very long time. Okay, Capricorn? That is your June 23 to 29 reading. Hopefully, nakarelate po kayo. Comment down below. And so, bago pa tayo matapos, let's have your isang tanong, isang sagot portion. Okay? So, iwaksi mo na sa isip mo yung ibang bagay. Ngayon, isipin mo lang yung one question mo. Huwag mong isusulat sa baba. Sa isip mo lang, concentrate. Use your intuition para makapag-concentrate ka sa isang tanong mong yan. Spirit guides, ibigay natin kay Capricorn ang sagot sa kanyang one question this time. Okay? You have 1, you have 2, and then bigyan din kita ng angel guide bilang sagot sa iyong tanong. Nabigay sa iyo ng iyong anghel, ng iyong angel guides this time. You have 1 and you have 2. Okay? Basahin natin. Handa ka na ba, Capricorn, in your mind? Tulak mo yung question na yan. You have Ace of Cups in reverse. You have the Magician card. You have Yes card. And you have No Need to Worry. Yes. Ngayon, sinasabi ng spirit guides mo, Capricorn, regarding sa question mo, Ace of Cups in reverse, ibig sabihin, nahatakot ka, may kaba, may duda, may alinlangan, urong-sulong, half-hearted ka, na parang hindi ka pa sure, ganyan. Kung akin ba to, word na word ka kung makukuha mo ba yan. Word na word ka sa question mo, na parang indecision parang hindi ka sure, parang may alinlangan, parang nakabitin pa ganyan. Pero sabi ni Spirit Guides, kayang-kaya, with a Magician card. Kayang-kaya daw. Kayang-kaya mo makuha yan. Kayang-kaya mo makamit. There is a big possibility for you to get this. Nasa iyo daw lahat ng ability, lahat ng skills to acquire this, to get this, to have this. So parang walang duda. Kaya alisin mo daw yung takot sa puso mo. Alisin mo yung alinlangan sa'yo. Alisin mo yung pagdududa. Alisin mo yung alinlangan sa yung indecisiveness in you. You can have this, you can get this. Nasa iyo yung kalakasan this time to have this. The answer is yes. Sabi ng angel mo, the answer is yes. And no need to worry. Huwag ka na daw talaga matakot with the Ace of Cups in reverse. Takot na takot ka kabadong-kabado ka. Masyadong fearful, masyadong worried. Alisin mo yan because kayang-kaya mo. The answer is yes and there's no need to worry. Hopefully, nasagot ko, Capricorn, ang tanong mo. Ang iyong isang tanong, isang sagot portion. Thank you for giving that answer, giving that question intuitively. Okay? So, sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below. That is your June 23 to 29 reading. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.